Yo, what's up, good day mga kumpadre. Meron lang akong naaalala na isang bagay. Actually, madami siya. Kaya binidyo ko na. Dahil 3 seconds lang makakalimutan ko na to. Sigurado yun. Ang video nga pala na to patungkol sa mga iilang tao na madalas nape-pressure sa buhay. Or yung nakakaramdam ka ng mga bagay. Lalo na kapag naiisip mo yung goal mo or yung plano mo. Pero feeling mo parang ang hirap-hirap abutin. Basta ganun. So, tapusin mo tong video na to. At baka lang kahit papano, meron kang mapulot na konting aral na pwede mo ma-apply dyan sa buhay mo. Quick story muna mga kumpadre. No? Naalala ko kasi last year, no? Na nandyan ako sa sitwasyon mo ngayon. Yung tipong nakaupo ka lang dyan sa kinaupuan mo. At nai-stress ka ng walang dahilan. Or nai-stress ka dahil isip ka ng isip. Kasi may mga gusto kang gawin sa buhay mo. May mga plano ka at may mga goal ka. Pero parang nahihirapan kang abutin. Sa case ko kasi mga kumpadre, no, hanggang ngayon is nakakaramdam pa rin ako ng ganyan. At every time na nararamdaman ko yan, mga 5 minutes lang is nai-stress na ako. Tapos, imblis na may gawin ka, is hindi mo nagagawa. Kasi nga, parang nilalaman ka na ng pagka-pressure mo. Basta ganun. Dahil nung panahon na yun, nagtatrabaho pa lang ako. Tapos gusto ko magnegosyo. Kaso ang problema is hindi ko naman alam kung paano. At dati wala pang nagtuturo kung paano nga ba simulan. Hanggang nakilala ko na nga yung mga kaibigan ko. At doon na nag-start lang. Pero ang problema is nagawa mo na yung gusto mong gawin. Kaso, nape-pressure ka pa rin. Kasi nga, ang dami mo pa rin gusto pa. Or kulang pa yung gusto mong abutin. So ngayon, mas lalo akong napaisip at na-stress. Kasi, paano ba i-overcome yung ganung pakiramdam? Yung every time na may pressure ka, paano ba yung pwede kong gawin para ma-shift ko or ma-tweak ko yung pag-iisip ko para hindi ako ma-stress. Kasi yung pressure nagto-turn into stress. Basta ganun. Kaya meron akong ilang bagay na natuklasan na gusto ko lang i-share at baka meron ka ring mapulot dito. Kasi sa akin personal is na-apply ko siya. At until now is gumagana. Every time na nakakaramdam ako ng pressure or stress, kakaisip sa mga gusto mong abutin. At yung unang bagay na sobrang effective sa akin personal, yun yung tinatawag ko na today task technique. Yung today task technique na yan, tunog application lang yan sa may cellphone mo. At wala yan sa Google mga kumpadre. So, bigla ko lang siya naisip kasi yun yung parang pinakamabilis na pwede kong itawag every time na mararamdaman ko yung ganyan pakiramdam. Yung today task technique, kumpadre, is ito yung ano nga ba yung pwede mong gawin ngayon. Okay, paliwanag ko pa. Madalas kasi kung bakit tayo nape-pressure sa buhay. Dahil isip tayo ng isip ng mga bagay na wala pa or hindi pa present. Isip tayo ng isip sa future. Wala namang masama, syempre. Pero kasi, ang downside is may mga tao talagang once na ma-pressure or ma-stress, kakaisip, nai-stress. Tapos, hindi na nakakagalaw. So, itong today task technique na to is personal ko lang na-apply sa sarili ko. Na every time na inaatake ako na iisipin ko kung ano yung magagawa ko ngayon. Ngayon mismo, ngayong araw na to. Na hindi ko iisipin yung kinabukasan or yung sa mga susunod na araw. Basta gagawin ko lang kung ano yung magagawa ko ngayong araw na pwede ko maiambag sa gusto kong mangyari or sa plano ko sa buhay. Yang today task technique na yan. Kasi unang-una, wala naman talaga nakakaalam kung anong mangyayari sa future or kinabukasan. Ang tanging control mo lang kasi talaga is kung ano yung magagawa mo ngayon. Ngayon mismo, kahit nakaupo ka dyan or kung ano mang ginagawa mo. Ano nga ba yung magagawa mo ngayong araw na kahit papano may konting ambag dun sa gusto mong mangyari sa'yo. Okay, halimbawa na lang is yung gusto mong gumaling sa pag-i-edit ng video. Dahil gusto mo yon pero feeling mo is parang ang daming kailangan. Wala kang ganito, wala kang ganyan. Yung lagi may kulang sa'yo. Yung pakiramdam na ganun. Ang technique na ginagawa ko, paglalaanan ko ng kahit 1 oras lang sa buong maghapon. Yung ganun. Silent killer kasi yan mga kumpadre. Yung once na pressure at na-stress ka, hindi ka na makagalaw. Tapos nangyayari yung buong araw mo, sira na. Basta ganun. Hindi para sa lahat to. Pero ako kasi personal, ganyan yung nararamdaman ng mga panahon na yon. Kaya gumagawa ako ng paraan na kung mayroon akong gustong trabahuin sa future, or gusto kong abutin, is naglalaan ako ng konting oras kada araw. Kahit na sobrang busy ko, busy sa pamilya, busy sa trabaho, basta ganun. Naglalaan ako ng konting oras para kahit papano is maramdaman ko na may nangyari ngayong araw. Basta yung ganun. Kumbaga, sa ganung paraan kasi, sa akin dati, is
once na may naisip ako na gusto kong trabahuin, kaso busy ako o tinatamad ako, maglalaan lang ako ng konting oras para magkaroon ng konting ambag sa gusto kong mangyari. Kunwari is, yun nga, katulad nga ng kunwari is video editing. So, hindi ko siya mapag-aaralan ng mabilisan lahat-lahat. Basta naglalaan ako ng konti lang, yun, para lang maramdaman ko na hindi nasayang yung araw ko na yun. Kasi ang pinaka kailangan ko lang naman kasing labanan is yung parang malugmok ako sa araw na yun kasi parang wala akong nagawa. Yung ganun. At yung isa pang bagay na natutunan ko rin personal, ito yung 1 hour technique. Magkakadugtong na yan mga kumpadre. Yung 1 hour technique is ito yung gaya na sinabi ko kanina is naglalaan ako ng konting oras sa mga bagay na gusto kong mangyari kahit na napakaliit lang na oras. Halimbawa is gusto kong matutong maggitara. So ang gagawin ko is maglalaan ako ng 1 oras lang para lang matutunan yung konting chords na kaya kong gawin sa isang araw. Okay, paliwanag ko pa. Yung 1 hour technique mga kumpadre is consider time management. Halimbawa is effective to lalo kung sobrang busy mong tao. Halimbawa is nag-aalaga ka ng anak mo or may trabaho ka pa mamaya or meron kang kailangang gawin. So ginagawa ko tong 1 hour technique. Ibig sabihin is 1 hour lang kada lahat ng gusto mong gawin. Halimbawa may trabaho ka ng 8 hours. So pag after mo ng work, dahil gusto mo matuto man ng video editing, mag-aaral ka ng patungkol sa video editing ng 1 oras lang. Tapos after ng 1 oras, kailangan mong maglinis ng bahay. So kailangan 1 oras ka lang maglilinis ng bahay. At sunod na 1 oras ulit, halimbawa is magluluto. So, puro 1 hour lang. Basta ganun. So, sa ganung paraan kasi, is magiging productive ka at magugulat ka na lang. Pagdating ng hapon, is tapos ka na. Nagawa mo na lahat. Maglilinis ka ng bahay, 1 oras lang dapat. Or kung di mo kayang linisin yung buong bahay nyo, at least yung kwarto mo, basta ang time frame mo lang dyan is 1 oras. Yun, basta ganun. Kaya tinawag ko siyang 1 hour technique. At yung pangatlong bagay na personal ko ring natutunan, ay eto yung huwag maghanap ng wala. So, narinig ko lang din to sa isang vlog ng pinaka-solid na tao na nakilala ko. Dito lang din sa social media. At pilit kong in-apply sa sarili ko. Nakala ko madali, pero ang hirap pala. Kasi, nasanay tayo na maghanap ng wala. Na kung tutuusin, is lahat naman talaga ng bagay na meron tayo is pwede na. Kaso kasi, nasanay tayo na tumingin lagi ng wala. Kasi meron tayong mga iniidolo or may mga nakikita tayo sa ibang tao na wala tayo. Kaya ang nangyayari is di natin nagagawa yung mga bagay na gusto natin. Kasi tingin tayo ng tingin sa wala. Halimbawa na lang dyan is yung magtatayo ka kunwari ng maliit na sari-sari store or kahit anong negosyo na maliit. Basta ang gusto mo is kumita ka ngayong araw na to. Kaso, laging iniisip mo na kailangan ng puhunan. Yung mga ganun. Sila kasi kapag tindayan kasi meron silang ganito. Na kung tutuusin naman talaga is pwede naman talaga tayong gumawa ng paraan kung ano lang yung mga bagay na meron tayo. O isang example pa, na kunwari is katulad ng gusto mo uli matutong mag-edit ng pictures or video ulit pero ayaw mong gawin kasi iniisip mo wala kang computer or wala kang device na pwedeng gamitin. Kaya ang tumatanim sa isip mo is parang saka na lang kapag meron na. Yung ganun. Kaya madalas is napupuspon yung mga bagay na kailangan natin para maabot natin yung mga gusto nating maabot or yung mga plano natin sa buhay. Kasi lagi tayong hanap ng wala. Napakalalim na topic patungkol dyan mga kumpadre. Pero once na na-master natin na gamitin lahat ng resources na meron lang tayo, na hindi tayo tumitingin sa iba, matututo rin tayo makontento sa lahat ng bagay at ma-appreciate natin lahat ng mga bagay-bagay na meron tayo. Sa akin personally mga kumpadre is hindi ko pa rin siya na ma-master talaga. Itong pangatlong bagay na to. Ang wag maghanap ng wala. Kasi malakas makapag out of focus yung mga social media sa mga cellphone. Kaya di natin nalalaman na bumabagal yung progreso din natin. At sa mga napanood at nabasa ko rin na patungkol sa mga buhay-buhay ng mga matatagumpay na tao, sila rin kasi yung mga taong kung ano lang yung meron, is yun na yun. Regardless kung may kulang, bastang importante is makapag-execute ka ng mga bagay or ng plano mo para makapag-umpisa na. Basta ganun. Mas may explain ko pa to mga padre kapag nag-inuman tayo. Hindi, joke lang. At yan yung mga iilang bagay na personal kong natutunan na every time na inaatake ako ng pagka-pressure at the same time, ayan yung mga bagay na ginagawa ko para ma-overcome ko at hindi na mag-turn into stress. Try mo i-testing rin sa'yo to. Mukha lang madali pero mahirap talaga. May mabuting ambag to. Pero sure akong once na na-i-apply mo to sa buhay mo or kung talagang hindi pa rin talaga, pagdasal mo na yan para bigyan ka ng sign kung ano nga ba yung dapat mong gawin para naman maramdaman mo na nakakausad-usad ka sa kung ano mang sitwasyon mo na meron ka ngayon. So yun lang naman. Sana may solid na aral na kahit konti lang na pumitik dyan sa'yo para kahit papano
na naman is nagkaroon ako ng mabuting ambag dyan sa puso mo. Muli, ako nga pala si Jonathan Talibong. At kung bakit ako gumagawa ng mga bidyong ganito, para naman magkaroon tayo ng mabuting ambag dito sa social media na mapapanood ng mga tao at ng mga susunod na henerasyon. O nga pala, promote ko na rin yung munti kong negosyo. If ever nang kailangan nyo ng money niyo para sa mga okasyon na meron kayo, isa kami sa mga gumagawa ng solid na memorabilia na pwede nyong balik-balikan ng panghabang buhay. So, kontakin nyo lang tong page na to at magre-reply agad tayo dyan. Especially dun sa mga taong mahiyain pagdating sa camera. Dito tinuturo namin kung ano yung mga dapat gawin para kung ano man yung kalabasan, natural. Basta ganun. So, pag kailangan nyo ng photo in video is kontakin nyo yan. Meron tayong mga solid na discount dyan at syempre solid na trabaho. Yun, basta ganun na yan. Sige, time na.